Hallelujah, hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos ay Ama ay matawag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin pong bigyan ng pasasalamat, pagpupugay at papuri ang mahal na Jesus Nazareno. Nung isang araw po ako ay nakasakay sa isang tricycle at kasama ng tricycle driver yung kanyang pamilya. Nandun yung kanyang asawa, kasama ang kanyang anak. At sinabi niya, Sir, ang aming buong pamilya, kami po ay talagang mga deboto ng Jesus Nazareno. Kaya po, ang buong pamilya namin talagang lahat kami ay nagsisimba sa Quiapo. Lahat kami nagdarasal. Buong pamilya. At noong ako'y pababa na ng tricycle, nalaman po nila na ako'y pari at talagang sila'y nagmano, nag-bless. So, buong pamilya ay nag-bless. Napakagandang malaman natin na buong pamilya sama-samang nagsisimba, sama-samang nananalangin. Iyon ang kahalagahan ng panalangin. Ang isang pamilyang nananalangin, sabi nga natin, the family that prays together stays together. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, binigyang importansya ni Jesus ang panalangin. At ang ating pagninilayan po tungkol sa panalangin ay ganito: ang pagiging payak ng panalangin.
Yun ang una. Ang kahalagahan ng Ama namin. At ganoon din naman, kasama noon, mahalaga po yung pagpapatawad. Una po, yung pagiging simple ng panalangin. Si Jesus po, tayo po'y tinuturuan na ang panalangin po, dapat manalangin tayo ng simple at tuwiran. Sapagkat alam ng Diyos, sabi nga sa Ebanghelyo, alam ng Diyos ang ating mga panalangin bago pa natin ito hilingin. Nais po niya na tayo ay makipag-usap sa Kanya ng may tapat na puso. Yun ang kahalagahan ng payak na pananalangin. May tapat na puso. Sapagkat ang panalangin, ito ay kinakailangang yung kaibuturan ng puso mo, yung intention mo, yung pananampalataya mo, yun dapat ang kalakip ng bawat panalangin. Ngayon, bukod sa pagiging payak ng panalangin, mahalaga rin yung nilalaman ng Ama namin. Sapagkat ang bawat bahagi nito ay malalim ang kahulugan. Pag sinabi nating Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, tayo ay nagpupuri at kumikilala sa kabanalan ng Diyos. Kapag naman sinabi nating mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin, hinahangad natin ang kanyang kalooban ang maghari. Minsan may pinagdarasal tayo, pero kapag dumating sa punto na hindi na tayo bukas sa gusto ng Diyos, kapag yung gusto lang natin ang dapat matupad, hindi po iyan nangangahulugan ng mapasa amin ang kaharian mo. Hindi ganoon. Kapag sinabi mong mapasa amin ang kaharian mo, hinahangad mo na kalooban mo, Ama, ang masunod. Kapag sinabi naman po nating bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, humihingi tayo ng biyaya sa Diyos upang tugunan ang ating pangangailangan. Totoo po, God will provide. Siguro po ang iba sa inyo, alam ito na sa tagal na nating nabubuhay, ako po siguro 36 years nang nabubuhay, alam nyo po, kailanman hindi ko naramdaman na ang Diyos ay nagpabaya. Mga kapatid, ang Diyos, gaano man tayo kataas o kababa, hindi tayo pinababayaan. Gaano man tayo kalungkot o kasaya, hindi tayo pinababayaan. Nakalagay din po dito, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Humihingi ka ng kapatawaran at ipinahahayag mo ang ating kahandaan din, ang ating kahandaan rin na magpatawad. Handa ka ba, kapatid, na magpatawad? Kasi tuwing hihiling tayo ng pagpapatawad sa Panginoon, dapat nakahanda rin tayong patawad. At huwag mo kaming ipahintulos tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Humihingi tayo ng proteksyon laban sa kasamaan at tukso. Alam naman natin, di ba? Bago tayo magpunta sa isang lugar, tayo nagdarasal. Subalit sa ating pagdarasal ng Ama namin, alam nyo, naniniwala tayo na we also pray for our loved ones sa ating pamilya. Tuwing kayo nagpupunta rito sa Quiapo, you also pray for your loved ones. Panginoon, iligtas mo po ako sa lahat ng kapahamakan. Pagalingin mo po ako. Ganon din po ang aking mga kapamilya. Kasama ninyo, ang bawat isang nandito ngayon, kalakip at kasama ninyo ang inyong pamilya sa pagdarasal ngayon. Panginoon, ingatan mo ang aking nanay, ingatan mo ang aking tatay, ingatan mo ang aking mga kapatid. Ganyan tayo magdasal. Kaya nga mga kapatid, ang Ama namin, kapag dinasal natin mamaya, kinakailangan isama niyo ang puso ninyo sapagkat napakalalim pala at napakaganda ng kahulugan. Ang huli tungkol sa pagpapatawad.
Isa sa pinakamahalagang aral ni Jesus sa atin ay ang pagpapatawad. Na kung tayo raw ay magpapatawad, tayo rin ay patatawarin ng Diyos. Ngunit kung hindi tayo nagpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating amang nasa langit. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Ito hindi lamang isang utos, ito'y isang biyaya na nagpapalaya. Naramdaman na po ba ninyo minsan na nung kayo magpatawad, gumaan ang inyong pakiramdam, lumuwag ang inyong pakiramdam, parang may nabunot na tinik sa inyong puso. Ganyan po ang biyaya ng pagpapatawad. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, iniimbita ko rin kayo na alalahanin yung mga tao na nahihirapan tayong patawarin. Hingin natin sa ating amang nasa langit ang biyaya, sapagkat ang pagpapatawad ay grasya. Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Panginoon, tulungan mo akong isuko sa iyo ang hindi ko pagpapatawad. At sa pagpapatuloy na ating banal na misa, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng payak na pananalangin, lalo na ang kahalagahan ng Ama namin. At nawa, huwag nating kalimutan na ang ating pagpapatawad, habang humihingi tayo nito, tayo rin ay tinatawagan ng Diyos na magpatawad. Amen.